Ginunita ng Embahada ng State of Palestine ang International Day of Solidarity with the Palestinian people. At sa akin pong panayam kay Palestinian Ambassador Munir Anastas, umaasa po siyang manindigan ng ibang bansa tulad po ng Pilipinas para matigil na ang karahasan sa Palestine. Ating saksihan. Sa paggunita ng International Day of Solidarity with the Palestinian People, inaalala ang Resolution 181 o Partition Plan na inaprubahan ng United Nations noong 1947 para isulong ang pagtatatag ng two-state solution o isang Arab state at isang Jewish state sa Palestine. Binuo ang Partition Plan bilang solusyon noon sa hidwaan sa pagitan ng Arab at Jewish population ng Palestine na nasa ilalim pa noon ng mandato ng Britanya. It is the first time ever that Palestine celebrates these two events in the Philippines, which means since the opening of our embassy here, we didn't celebrate the National Day or the International Day of Solidarity. This is the first time. Noong nakaraang linggo lang, inaprubahan ng UN Security Council ang resolusyon ng Amerika na nag-endorso sa 20-point plan ni US President Donald Trump para sa Gaza. Kabilang ang pagbuo ng tinatawag na Board of Peace at International Stabilization Force. Hindi pa malinaw ang ibang detalye ng peace plan, pati na ang implementasyon nito. The most important thing for us in this plan was the end of the genocide, of killing our people in Gaza, and allowing the humanitarian aid, which means ending also the starvation, the famine in Gaza. These were essential for us. Now, for the rest, it remains discussable, of course. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi naman ng Israel na naniniwala silang makakatulong ang peace plan sa pagkamit ng kapayapaan at prosperidad sa rehiyon. Umaasa naman si Ambassador Anastas na maninindigan ang ibang bansa tulad ng Pilipinas para matigil na ang karahasan sa Palestine. Mailap ang pangmatagalang kapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestine, pero umaasa ang dalawang partido na makakamit din nila ito matapos ang mahabang panahon. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.